Good morning mga kagala. Ngayon ay papasok tayo sa school. Ay yung bag ko. Meron po kasi kaming ngayon, in-person facial. Ayan. Kaya hindi pwedeng hindi pumasok kahit na malakas yung snow. Ayan mga kagala. Ayan ang mga kaganapan ngayon dito kagala. Ito na talaga yung panahon ng pag-yelo, pag-snow, winter. Ayan, yun na yun. Everywhere, wala kang makikita kundi ice. Everywhere, anywhere, ice ang makikita. Ayan. Ang crunchy ng kalsada. Ayan o. Sa mga nagbabalak pong mag-aral dito at papasok sila ng winter intake, ito po yung dadatnan ninyo dito. Ayan. Kapag winter intake ang kinuha ninyo, puro yelo. Malamig, malungkot, puro ice. Araw-araw po kayo papasok ng ganito yung nasa paligid ninyo. Tapos, kung hindi pa kayo sanay sa lamig, ayan, araw-araw din po ninyong mararanasan yan. Ayan mga kagala, kaya kung mag-aaral kayo dito ng winter intake, nakikita nyo yung suot ko, ayan. Meron pa ako neck warmer, may gloves, and heat tech tong pang inner ko. Then, tong pants ko, ayan mga kagala, 2 layer na heat tech. Ayan. Heat tech po kasi ang kailangan dito. Kapag kasi hindi heat tech yung gamit nating damit, hindi tayo tatagal dito mga kagala. Imagine nyo, nasa loob tayo ng freezer. Ayan. Kalalabas ko pa lang kasi ng bahay. Kaya yung body temperature ko ngayon is mainit-init pa. Kaya nakakapag-video pa ako. Pero kapag matagal na kayo, like for example, nag-aabang kayo ng bus, ganyan, hindi kakayanin ng ordinary na damit or suot ninyo yung lamig. Sobrang lamig po talaga, as in. Ayan. Bukod po sa lamig kagala, madulas pa. Sobrang dulas po. Tapos meron pa akong hawak-hawak na bag. Ayan. Every sem dito, kasi 2 to 3 years course yung kinuha ko. Pwede akong mag-ladderize ng 1 year. Kasi every sem po, meron kaming kit na binibili. Separated po yun sa sa tuition na binabayaran namin. And palakas na ng ang lamig. At yun nga sinasabi ko sa inyo, so medyo bumaba na yung hot temperature ng katawan ko, kaya malamig na sa kamay. Pero tatapusin ko tong video na to. So kapag winter intake kayo, so ito yung madadatnan ninyo, no? Pagka gusto nyo mag-aral. Then kung gusto nyo naman, pwede rin kayong mag-fall intake. September yung pasukan nun. Then summer or spring,
Ayun, yun yung mga mga pwede nyong pagpipilian pag gusto nyo mag-aral dito mga kagala. And then yung pag mag-enroll naman kayo, magkano ba ang magagastos? Pagdating naman po sa enrollment mga kagala, depende po yun sa program na kukunin ninyo. Tulad ng sinasabi ko po sa inyo sa vlog ko dati, ang course dito ay sa Pilipinas course dito program. So depende po yun kung anong program ang kukunin ninyo. Pero ang may advice ko lang po, kung ano yung skills na ginagawa nyo dyan sa Pilipinas, yun po yung kunin nyo dito sa Canada para hindi po kayo mahirapan mag-explain ng ng purpose bakit kayo pupunta dito sa Canada. Yan. Tulad po sa Pilipinas, ang ginagawa ko po is 4 years and a half esthetician po ako doon sa Pilipinas. So may aesthetic clinic po ako and training center doon sa Pilipinas. So ang kinuha ko po rito is esthetician program din. So may po siya, dalawang klase po siya na program, 2 years at 3 years. Ayan. So kaya sabi ko kanina, pwede ako mag-ladderize ng up to 3 years. Yan. Kasi necessary rin naman kasi kung halimbawang dito kasi kagala, napakaganda ng pagtuturo nila kasi talagang tuturuan ka ng naaayon talaga kasi diploma rin yung makukuha mo rito, hindi lang basta-basta certificate lang, no? Or sinertify ka lang, ganon. So diploma po talaga kagala yung makukuha nyo rito. Parang ganon din sa Pilipinas, diploma rin pag natapos nyo yung pag-aaral nyo. Ayun nga kagala, balik tayo doon sa paano yung pagbabayad sa school, ano yung magagastos nyo, ilan yung magagastos nyo. So katulad ko, sample ko na lang po sa course ko doon sa Pilipinas, di ba? Program dito is esthetician, nasa 8,000 plus Canadian dollar po siya. So i-times nyo na lang po siya sa 41. Ayan. Pero nagbabari po yun ha. Minsan yung plus niya mas mataas. And hindi pa po kasama yung mga ganito po. Ayan. Yung mga kit. So yung every kit po, depende po yun sa mga course. O yun, yung course dito is subject. Depende po yun sa mga course dito na naka-inline dun sa SEM na in-enroll ninyo. Like itong winter, ang focus namin is waxing, skin analysis, skincare 2, product knowledge, at saka ayun, so 5 or 6, baka ba'y nakalimutan pa ako. Yun yung kit naman namin na binili ko, 20,000 mahigit. Kasi $500 yung binayad ko sa kit. Same lang po nito. Ayan, same lang nung unang SEM ko. Ayan kagala, bukod doon sa gagastusin nyo sa school, na pambayad nyo, syempre wala pa doon yung pagkain nyo, pambayad nyo ng bahay, transportation, at ibang mga necessity at mga needs ninyo sa katawan nyo. Ayan, sasama nyo yun sa budget. Ayan, kaya kapag nag-Canada kayo, kailangan planuhin nyo mabuti, lalo na yung program na kukunin ninyo. Syempre yung enough fund na pera. Ayan mga kagala, sasakay na muna ako at baka malate ako sa school. Ayan mga kagala, andito na tayo sa loob ng bus. Ayan, medyo sobrang traffic, kaya feeling ko ma-relate tayo ng konti sa school. So balik tayo dun sa mga gastusin mga kagala. So hindi lang yung sarili nyo bilang student yung kailangan yung isipin pagka napunta kayo ng Canada. Let's say may kasama kayong mga anak, ganyan. Kailangan nyo rin isama sa
sa gastos yung na expenses ng anak ninyo tsaka asawa, ayan, gano'n. Kaya kailangan kwentahin nyo muna kung sapat ba yung funds ninyo bago kayo pupunta dito, kasi mahirap pumunta dito ng kulang-kulang yung funds ninyo. So kung solo student ka naman kagala na pupunta dito at iniisip mo na okay lang kasi makakapag-work ka dito, depende po yun, kasi based sa observation ko, napakahirap dadahan-dahan lang ako dito sa hagdan kasi madulas, may nadulas. So hindi possible based sa observation ko na makaipon ka ng pang-tuition mo kung ang purpose mo lang is pumunta rito na konti lang yung dala mong pera. Ay kagala, nakapasok na tayo sa Seneca. Pagpag muna tayo ng yelo sa paa. Ayan, hindi siya possible kagala na hindi po yun possible kagala pagsabayin yung pag-aaral at pagtatrabaho at nag-expect ka makakaipon ng pang-tuition mo. Kasi kung solo kang pupunta rito at wala kang dalang funds na enough para makover mo yung buong SEM or buong taon mo magstay dito, gagastos ka ng pambayad mo ng bahay, pagkain mo, mga necessity mong kailangan sa sarili mo, at the same time yung pang tuition mo. So magkano lang ang minimum dito is 16. So magkano lang ang allowed or ilan lang oras allowed ang student dito na makapagtrabaho? 20 hours lang. So, depende sa government kung dadagdagan nila, let's say, 30, 40. So, sa pagkakaalam ko lang, hindi ako certain na 30 hours alam ko ang allowed nila, mga kagala. So, andito na tayo ngayon sa campus. Kagala, hindi ko na masyadong binibilisan maglakad kasi feeling ko late na rin naman ako. Ayan, so may factor din yung attendance sa ibang mga course. Lagi kang late, ima-minus din yun sa overall grades. Yan, kagala, kailangan ko pang magpalit ng aking uniform. Hello mga kagala, katatapos lang ng aming skincare 2. Ayan, nakapag-hydrate na yung mukha natin. Nakikita nyo? Nakapag-hydrate. Ka-facial ulit yung
person kagala ninyo. So, ito nga pala yung aming actual Evolution Spa and Aesthetic Clinic. Ayan, dito pwede kayo mismo magpabook ng inyong mga appointment with regards sa mga skin treatment ninyo. Ayan, meron kaming winter 25% off all services and 15% off all products. Valid siya ng January 22 to February 2. Ayan, sa mga gustong mag-try dito sa spa namin, ayan, Evolution Spa, pwede rin ninyong iyang QR code niya. Makikita nyo dyan agad pag in-scan nyo dito yung mga prices. Ayan. Sa loob, ayan yung mga product na pwede nyong bilihin. Ayan. Yung mga yan. Ayan. Kami-kami rin kasi ang mga model pagka nagde-demo kami, practical. Kami-kami rin yung mga clients. Yan, classmate na partner mo. Yung classmate na yun din yung model mo. Yan. Kaya, pre-patient tayo. Ayun, uwi na ako. Yan. Sobrang ang sarap talaga mag-pamper ng sarili, mga kagala. Sobrang nakakaantok. Naantok pa nga ako. Ang ganda sa mukha yung ginamit na na mask, na facial mask sa akin. Tsaka mabango. Ang sarap. So hindi dapat tinatanggal. Ayan, makikita nyo may mga siya talaga. May shiny effect. Ang weather ngayon ay ganun pa rin, same. Nakalagay dito sa monitor ng TV, -8. Ayan. Pero may konting araw naman. Hindi naman siya ganun kadilim katulad kanina umaga. Yan, pauwi na tayo mga kagala. Pauwi na tayo kagala. Ayan, muna tayo. Mag-gloves. Ayan mga kagala, wala pa rin pinagbago. May konting araw lang. Ayan, pero malamig pa rin. So, ayan, medyo basa yung floor ng cement. Medyo, ito ay madulas. So, dito tayo dadaan. Ayoko dyan kasi madumi. Dito tayo. Ayan. Crunchy yung dinadaanan ko ngayon kagala. Kasi sa, ng yelo. Ayan. Medyo madulas din siya. Madulas din siya pagka naglalakad. Ayan nga, dahil nga medyo nagpapakita si Haring Araw ngayon, ito na mga kagala, natutunaw yung ibang yelo. Ayan. Natunaw na siya. At dahil pauwi na tayo kagala, snow tsaka mahangin. Mahangin na snow. Hi, Nini. Say hi. Ayan, mga kagala. Kabababa lang natin ng bus. Mga kagala. Kabababa lang natin ng bus. Ang ganda ng paligid. Sobrang daming yelo. Parang ang sarap nilang gawing halo-halo. Ayan, kagala, oh.
Lahat makikita mo dito sa paligid, puro yelo. Half day lang po kasi ang klase. Ayan, pauwi na po tayo. At magkape na. Hindi pa ako nag-aalmusal. Pagdating ko magkakape ako. Sakit ang ulo ko. Malamig. Gutom. Sakit ng ulo.